Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, nagbabalik tayo sa ating one-on-one at may bago po akong panauhin. Alam mo, punong-puno po ako ngayong programa ito, ngayong Tuesday. Mga susunod pa ho. Next week, meron akong kasandigan ng bayan. Meron po akong mga ka-one-on-one din ng mga kapitan. Later on, meron po akong ginawang bagong programa, paring Nelson. Yung pong idol ko si Cap, Gawing Langit ang Mundo. Naku, abangan niyo po yan. Yung pong mga kapitan na mga magaganda po yung accomplishment. At may panahon pa. Yung mga kapitan na medyo tamad pa, yung mga kakandidato sa October, may panahon pa kayo. May ilang buwan pa kayo para pagbutihin ng hindi po pakitang tao. Talaga to si Jomar. Anong sinasabi mong pakitang tao? Magpapakitang hindi po. Magtatrabaho po yung mga yan. Kaya mapalad po ako ngayong umagang to sapagkat bisita ko po ang isa po kong doktor, si Dr. Tito Palayaw po niya yon. Nagtapos po siya ng medisina sa FEU. Ano yung NRNF? Okay. So, sumailalim po siya sa resident training sa Rizal Hospital. Siya po ay isang dalubhasang OB-GYN, espesyalista sa pagpapaanak at sa kalagayan at karamdaman ng isang inang nagbubuntis. Importante po yun, ha? Ngayon, may kampanya ang ating pamahalaan na walang namamatay sa panganganak. Bawal na po yung mga hilot, bawal na po yung mga kumudrona na nakukuha sa hilot. Nako, ang hirap po niyan. Ang dami ko pong humingi sa akin ng dugo ng mga emergency case na napapunta sa ospital, pinaanak ng hilot, hindi na kaya, dadalhin sa ospital, namamatay po minsan yung mag-ina. Nakakaawa po. Ito pala, expert. Tatanungin natin, paring Nelson, mamaya. Dahil sa kanyang angking sipag, si Dr. Naval ay napagkatiwalaan bilang medical director ng Pamana Hospital. Doon po sa aming lungsod, sa lungsod ng Calamba, at sa South Luzon Hospital and Medical Center sa Santa Rosa, Laguna. Naging pangulo din po siya ng Laguna Medical Society na nasa ilalim ng Philippine Medical Association. Bigatin si Doc, dahil hindi ka magiging presidente dyan kung hindi ka hindi ka marunong makisama. Kasi hindi naman pera pinag-uusapan yan yung mga doktor, yung pakikisama mo kung paano ka makapagkapwa para maging presidente ka. Biruin mo, professional, boboto sa'yo ay isang professional. Diba? Ang taas ng pagtitiwala sa iyo ng mga taong 'yan. At nahirin din po siya bilang President at Regional Director ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society ng Southern Tagalog Chapter, na isang asosasyon ng mga doktor mula sa Batangas, Cavite, Laguna, Marinduque, Mindoro, Palawan, Quezon at Romblon. Sa kasalukuyan, si Dr. Naval ay konektado sa Asian Hospital and Medical Center at may mga klinika sa Calamba Medical Center sa Calamba at the Medical City sa South Luzon sa Santa Rosa. At siya po ay kasal kay isa din pong doktora. Mamaya tatanungin ko anong klaseng doktora, si Doktora Elizabeth Waji Chin, at sila ay may tatlong anak na pawang lalaki, sina TG, Chimboy at Paulo. Papapatiin ko muna. Welcome po, Dr. Tito. Magandang umaga. Umaga pa. Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Yes. Alam nyo, pareho pala tayo, May 4 po akong anak na lalaki. At kayo ay 3 anak na lalaki rin. May medical explanation po ba dito, Doc? Well, yes. I would say that kasi ang pagiging mag-determine ng lalaki o babae ang magiging anak o magiging sanggol ay nasa sa X and Y, and ang X ay carried by the mother, Pagka double X, iyon ay magiging babae. Okay. Pagka X and Y, lalaki ang chromosome yon, lalaki ang magiging anak. Ngayon, ang nagdadala ng X at saka ng Y ay ang lalaki. Okay. Ang sa babae, parating X lang yan. X lang. Ngayon, pagka nagkaroon ng kombinasyon ng X and X, ang magiging sanggol mo ay babae. Pagka naging X at saka Y ang kombinasyon, magiging X and Y, lalaki yun. Lalaki. Ngayon, pagka nagkaroon ng tinatawag natin, so kung ang lalaki ay nagdadala, so sa marahil tatanungin mo sa akin, so ang lalaki pala ay depende sa bilang. Is it 50-50? Yeah. No.
Ay, okay. Meron tayong bawat isa na kanyang tumbaga sa ano ay predetermined. Probably that is beyond our explanation. Bakit ka binigyan ng maraming Y sa iyo o maraming X sa iyo? No? So siguro, tayong dalawa, marami tayong Y. No, more than 50% of tayong dalawa, maraming Y. So doon, chance natin. Kasi kung tayo meron lang dalawang anak, so okay lang. So it's all by chance. Pero sa sobrang puro lalaki. Di ba? Ngayon, pagka yun ay nagkaroon ng tinatawag nating by statistics, bakit nagkaganon? No? Bakit naman hindi fair ang Diyos? Bakit hindi naman 50-50? Well, that's beyond the scientific explanation. Bakit? So, most possibly, kung tayong i-examinin, marami tayong Y. So, chance is malaki. Sa mga anak natin, puro lalaki. Pero meron tayong tinatawag ngayon sa science, na tinatawag nating selection of sex. Bawal sa atin yan, sa kultura natin. So, we don't do that. Bawal din sa Canada, bawal din sa ibang countries. Kung saan pwede yan? America. Particular states sa America. Because interstate, no? Like, I think it's in a certain, I forgot the state, no? Na, they'd select. Some people can go there. Let us say, probably, some royalties would want, of course, by, kailangan magkaroon ng lalaki na hari. Probably, because so, probably, like the British, nandiyan ang mga monarchy at matitindihan I like. Gusto ko magkano. So probably they select. They do some chromosomal studies and predetermination of kung ano ang magiging sakit na mamamana. Ang mga royalties, marami yan, mga hemophilia, di ba? Pwede nilang iselect ngayon kung sino ang bubuhayin. Probably. I do not know, ha? Don't accuse me of, no? Kasi, kumbaga sa, sa atin, sa Pilipinas, bawal yan, no? Sa culture natin at religion, bawal yan. But some countries, right, no? So, they probably can go there and I want a boy in the family. So, they can do some picking of the chromosomes. Isa-select lang nila Y. Kaya nga, ano ba yung bagong pelikula ngayon? Yung X and Y. Yes. That's right. Meron actually pinag-aralan natin yan nung nag-aaral tayo. Yung si X and si Y. Hindi pala statistic lang yun. Yung pala pati sa pag-aanak natin Yes. Meron na. Sana naman maka double X kami para makababae kami. Punta ka sa Amerika. Paselect ka. Gagawin nila yan. By embryologist, napakagaling dapat. Kanina nabanggit ko kayo po ay OB-GYN na. Yes. At unang tanong, hindi pa nakakahiya sa isang babae na ako ay magpapacheck sa isang doktor na lalaki na OB-GYN? Well, another I mean, ayaw kong naman ng pagsisimula ng kasi siyempre kailangan maging gender-based tayo, sensitive, no? And now, ang OB-GYN ay madugong profession. Well, I do not want to, baka may nakikinig na mga babae. Siyempre, lalo na OB-GYN. To create some problems. Kasi alam niyo, pero, ang sabihin natin, ang mga lalaki ay ginawa ng parang bang dapat madugong profesyon ang OB-GYN, At kasi ibig sabihin, childbirth at saka pwede kang mag-hemorrhage, kailangan mabilis ang decision mo dyan. And sinabi nila, since mga babae daw ay multitaskers, maraming iniisip. Hindi tulad ng mga lalaki, konti, focus yan. At kailangan mabilis ka, Pag hindi mo mabilis na mga iniisip pang gagawin mo susunod, pwedeng mamatay ang pasyente mo in a split second, Kailangan talagang desidido ka. So I think this profession is talagang with all due respect, of course, sa mga babae, maghuhusay din silang OB-GYN, talagang firm ang decision mo. Do it, I mean, Doc, ang sinasabi ko, yung mga nagpapacheck up, usually, I'm getting there. Siyempre, yes. So, we go back to, culture yan, Ang aking sinasabi ay yung
in countries like America, in Singapore, and halos lalaki sila. Kung saan pinakamaraming babaeng OBGYN dito sa ating Pilipinas at Middle East. Okay. Because of our culture. Kumbaga sa ang babae natin, iba. Yung ibang ayaw ko. Gusto ko sa babae ko. But, in other countries, at saka wala silang choice. Puro lalaki halos eh. Ibig sabihin talagang pagka nag-isip ka ng OBGYN na specialty, usually pang-lalaki talaga Pang-lalaki, yan. No? So, ibig sabihin, but dito, the culture says no. So may kultura pa rin, may culture Yes, and pa. siyempre, sa aking sitwasyon, sa actual situation ko, yes, meron akong nahihiya. No? Meron din mismo, ang asawa, ayaw. Ayaw. The Middle East, ayaw nila na makakakita sa kanila ay lalaki. No? Dahil ang asawa nila magagalit. Well, that's our culture. That's no? Pero in other, it's alright. No? I'm going to my OBGYN. Pag sinabing sa Amerika, I'm going to my OBGYN, lalaki yun, most of the time. Okay. Doc, direct to the point, paano ba maiwasan mamatay ang babae sa panganganak o yung kanyang anak? Well, yes. It's an intriguing question in a way that kaya nga sinabi nila, pag nanganganak ka, isang paa mo nasa mukha. You would never know. Yeah. Now, there are accidents that can happen that's beyond our control. It's again, kumbaga sa Diyos na nakakaalam kung bakit. Tama po. In those cases, wala kami magagawa, no matter what. But again, science has intervened, and we have saved some people from developing these complications, especially like embolism, no? Lalo ng pulmonary. Pag tumama yan sa baga, talagang almost always it's fatal. And no one is actually, we have preventions, but despite some preventive measures, it can still happen. Yung bang namumuong dugo, especially sa mga buntis, no? Especially if there's a progesterone, and madaling magka-clot ang kanilang dugo. They are prone, mga buntis. And during labor, and during immobilization, pwedeng ma-dislodge yan, no? Pwedeng, mapunta kung saan-saan, sa utak, sa puso, and it's almost always fatal. We cannot, kumbaga sa it's sudden, no? We can revive and do something to the clot, tutunawin yan with this heparin, mga potent heparin, and some are saved, most are not. And these are beyond our control. Tsaka yung tamang konsultasyon sa mga doktor na Yes, no? wag yung pag manganganak na lang. Exactly. Yeah. At saka, ito pa experience ko, Doc, sa ating government hospital, magna 9 months na yung tiyan ng babae. Hindi nagpapacheck up. Basta talaga, may bilang siya. Yes. Tapos, kaya ka lang magpapacheck up sa gobyerno kasi gusto mo dun manganak. Yes. Sa pagka nasakit na yung tiyan mo, hindi po ganoon. Yes. Kailan ba dapat, Doc, ako ang bilib ko, kailangan pag nabuntis, antimano, nalaman yung buntis, pa-check up ba? Yes, tama ka. You're very correct. No? As soon as you have the positive pregnancy test, kahit sabihin natin napakaliit pa niya, no, na paano pumunta ka na agad. Because as I told you, when you get pregnant, there will be a lot of physiological changes that can, kumbaga endanger the woman's life, no? Pwedeng doon sinabi kong nasa iyo, the clotting and will change. The immune system will change. Kumbaga all leading to danger. So dapat yan, every month, pupunta ka, titingnan lahat yan, no? At saka those are the things that we can implement already, some preventions. And prevention is the best for this, I would say that more or less tama ang ating mga ninuno nang sinabi nilang isang paa ay nasa hukay pagka dahilan sa because of these changes, hormonal changes, physiological, physical changes, it endangers. At saka ngayon, mahigpit po tayo ngayon sa ating gobyerno. Merong batas na pinagbawal po yung pagpapaanak sa bahay lang. Yes. Yes. Tama ba, Doc? Yes, kasi nga because with all due respect sa ating mga traditional birth attendants o kung sa Tagalog, hilot, no? Ay sabihin natin marami silang experiences, no? Pero we did one time na sa aming society ng mga doktor na specialista sa panganganak, tinrain namin sila. Kumbaga if you can't beat them, try to yun ang aming noon. But for some reason, it's so difficult for us to go
to their places, no? Yung aming isa naging problema. At saka kung magtuturo kami, meron mga tinatawag tayong paniniwala sila na talagang, kumbaga sa ano, sabihin na natin, ang kasabihan, it's so difficult to unlearn kung talagang yun ang nasa sa kultura ng isang at yun ang yung mga na minana pa nila, no? Hindi mo sila mapapalitan. So despite that vigorousness at saka yung eagerness in our at saka yung aming na voluntary training for sa kanila, hindi sila talaga natuto. So ang ginawa ng gobyerno, so we talked about it, we had a convention and it all improved. So, sabihin, kaya ginawa ng gobyerno, yan, which is, I think, the best. And this is part of the Millennial Development Goal that was set in the year 2000, and which was joined by 49 countries and agreed. These are the 4 and 5 was tackled. Amin yun, no? Yung neonatal mortality at saka yung maternal. So, yan ang aming kinakanog sa Millennial. That's why, Doc, nagkaroon po ng mga newborn screening ngayon. Yes, yun. Pang-isa, yung newborn screening. And I think talking about the newborn screening, one that's still aside, no? During the time that I was the president of the Laguna Medical Society, and I was one of was the president then, and I joined the group of Dr. Carmencita Padilla of newborn screening. That was in year 2002 and 2003, when we started lobbying to be recognized by the government. We went to the Congress, Senate, and para magkaroon lamang na support at saka ng support from the other agencies ang newborn screening, dahilan sa importante yan ang newborn screening. And newborn screening is a kumbaga sa na naging batas at naging ng 2003. And I think 2004 it was signed to give to the newborn screening act of yung yan. At tuwan-tuwa kami. Malaking bagay. Kasi kaya ako po nabanggit yan noong una kasi nung nanganak ang asawa ko walang ganun wala pa. Yung mga sumunod na kailangan required na may newborn screening. Pero maganda rin alam mo kaya ako nababanggit yun. Sabi ko nga ngayong panahon na to ako po bilang director ng Philippine Red Cross sa Laguna yung bilang ng kumukuha ng dugo for dialysis dahil may diabetes etc. yung mga kaso ng pasyente tumaas ng 22%. From 2015, tumaas ng 2016. Doon sa aming comparison natatakot po kami. That's why, sabi ko nga kay Gov, maglagay na nga tayo ng blood bank sa Kalamba. Kaya pinayagan po niya ako doon sa JP na mag-put up po ng blood bank doon. Nakakatuwa kasi malaking bagay yung mga taga 1st and 2nd District. And I remember, ang Red Cross Laguna, na blood bank, tayo ang regional blood center dito sa buong Region 4 sa Calabarzon. Kaya sabi ko, maganda na yung pasilidad doon, okay na yun. Kailangan meron tayong bubuksan dito. And ako naman natutuwa, salamat doon sa mag-asawa nung nilalabi ko, kailangan natin kasi may mga kapamilya tayo, bumukuha ng dugo doon. Ang layo, medyo bago makabalik, patay na minsan ng pasyente, nakakaawa. And salamat sa kanila. Kaya ako po ito nababanggit. Ito pong screening, nakikita, halimbawa, yung family mo, bata pa lang. Pwede ba yun, Doc? May diabetes na ang bata? Well, yes. Yan sa tinatawag natin type 1. Diabetes. Yes, yan talagang pinanganak. Kasi sabi, na mayroong deficiency already. Namamana raw po yan And then, nade-determine agad. Doon sa newborn screening, nalalaman kung ang bata ay may problema sa leukemia. Nakikita, na-check yung dugo. Saan siya may problema. Importante po yan. May butas ang puso. Na-check nila yan Pero doon sa newborn screening natin, 6 pa lamang ang ating tinetest dyan. Kasi because ano po yung 6 natin? Yung 6 na yan ay yung tinatawag natin congenital hypothyroidism, yung congenital adrenal hyperplasia, phenylketonuria, yung maple syrup, urine condition, disease, yung
Ano pa ba yun? Basta, it's kind of rare, no? Yung G6PD na medyo madalas-dalas. Yeah, At oo. saka yung isa na ano pa yung panghuli? So, Those are rare, no? Kasi yung 6 na yun pala po yung una Preventable natin yan. nakikita. Preventable. Pag nakita yan, Oo. no? So, And- kaya pala, Doc, meron mga sanggol, uy, may UTI yung anak ko eh. Well, it's not, kumbaga sa ano, kung ang UTI man ay maano doon, mahagip doon sa 6 na yon, ay manifestasyon lamang yon, no? Kung bakit frequently nagkakaroon na, no? And ang pinakaano dito ay yung kumbaga sa ano, tulad noong hypothyroidism, no? Ay nagiging parang yung mabagal ang mga bata because of ano, dapat maano agad yan kasi mabigyan mo yan ng pangunang lunas, ano na natin yan, makokontrol na at least, no? It is, of course, we have to face the fact that kung magkakaroon na abnormality ang ating ano dyan, it's a burden to the society, no? I mean, at saka sa government, no? Malaking gastos yan kasi susuportahan. Now, kung mapiprevent mo to at maano, and we have seen a lot na na-discover dito at na-prevent ang mga possible complications na naging ano doon sa kanilang Doc, Doc, pag-usapan na natin yung organization mo. Alright. Ano ba ngayon ang organization mo? Ano ba ang katatayuan mo ngayon? Anong katungkulan mo ngayon? Well, ako'y dating nag-head ng sa ngayon hindi na ako tumatanggap ng position beyond being a regional director of Philippine Obstetrical, no? Hanggang doon muna ako. Tumatanggap na lang ako na as being committee, like modesty aside, kumbaga sa no, inimpisahan ko yung archives ng Philippine Obstetrical. I used to be I spearheaded that, and I used to be the chair. Pero ngayon muna ako, and after developing that at going on na yung archiving namin, ayos na nandun din ako sa sinatawag nating Gender-Based Violence Committee ng Philippine Obstetrical Society, and under Dr. Lyra Ruth Chua, no? Siya ang aming chair. So medyo active ako ngayon doon. Ano advocacy yan, sir? Ay, it's for women, no? I mean, kasi nga dito sa ating society ay we have to face the fact that ang mga babae ay medyo how would I ano ba ang mga gandang please sabihin na yung agrabyado sa society natin dahil because of the double standard, ang mga babae ay hindi kailangan masyadong may mga dinumerong bawal dito sa mga asawa pagka usually pagka nga mga ang magsasalita ang asawa, ang lalaki. Ang babae are not supposed to do that, no? And kumbaga this is all about promoting women, no? Yung ibig sabihin, Women equal. empowerment. Equal, dapat, no? And there are some things in this sa committee namin na gumagawa kami na para hindi naman para anuhin ng mga babae, yung parang anuhin na lumabang kayo. It's not that. We just want to make them aware of their right to be equal as male, no? Sa mga lalaki, no? At may karapatan siya doon sa mga anong yon. Now, ngayon, sa gender-based tayo noon, if you were listening to the committee, kasi isang advocacy yan ni Senator Hontiveros, Hontiveros, ay talagang very sensitive siya dyan, no? Sa gender-based. Isa yan sa pinaka-advocacy niya. Ngayon, di ba, merong tinanong may in-address si Senator Gordon na Mrs. Violation yon. No, you have to address. Sabi niya, you address the person as Miss, not Mrs. Now, siguro kumbaga pag sinabi ko si Mrs., you just stay home, no? Parang ganun. And ano ka lang dapat, tahimik ka sa isang lugar. Parang may connotation na ganun. Tambahan Ngayon, lang. yes. Ngayon, it should not be, no? Yeah. In some insensitive, you're not supposed to use he or she. Kailangan o kaya chairwoman or chairperson. Yun ang mga dyan. Just some of it.
Yun yun. At dahil nga ngayon at least tama-tama ito, pinag-uusapan natin yung women empowerment. Yes, right. That's Ngayon it. ay Women's Month. Ngayon Exactly. Marso. Exactly. May mga activities ba tayo, Doc, na gagawin? Yeah. Ngayon, Women's Month, ngayon, of course, there's this Buntis Day that we all, POGs, hold annually. And there's the National Buntis Day, but that is March 10. That's March 10, no? That is already signed by President Arroyo, 2000. That is already recognized. Alam ko may Buntis Congressman tinatawag. Yes, it's all started with the kasi March 8 yung pinag-usapan yon at March 10 yata March 8 pinimahan ni ng 2004 no yung law na yon recognizing it's going to be under the auspices of Philippine Obstetrical and Gynecological Society para bang you have the to encourage everybody to make them aware of the pregnancy situation. Actually, Doc, mabanggit ko rin, in behalf of the government, sa provincial government naman, meron kami Buntis Congress na isasagawa, mga ganyan, through the Office of Provincial Nutrition Office namin. Yes. Yung aming PINAW, sila yung nagmamonitor. Yung mga BNS namin, sila yung nagmamonitor nitong mga programang to. Kaya, nakakatuwa din pinag-uusapan yung paano ang maayos sa pagbubuntis, pagde-deliver ng bata, and then after nun, yung proper hygiene. Pinag-uusapan po yan. Just one of the things that we tackle, pero we also have to tackle. It is, kumbaga sa that Buntis Day, is for us to communicate with the pregnant and for them also to communicate. So, do you have consultations then during Yes, prenatal checkups and everything all about prevention and to encourage them. Not only physical, make them aware. Not only physical consultation. I mean, mentally, meron din. Yes, they have to be there, present, all together, and magle-lecture kami on pregnancy and its dangers and how to prevent this. And siyempre, with them, of course, the midwives will be there para meron din communication kami sa midwives. Saan ito gagawin, Doc? Well, sa ngayon, sa Region 1, ang pinaka-national. Okay. No? And they will be, the theme of our Buntis Day now is, hindi ko ma-memory medyo kabalikat ni Mami para sa malusog na pagbubuntis. Wow, ganda, no? Yan ang namin ngayon. And this is this is posted on POG's website, and entire nation at saka yung mga OBGYN at saka yung mga officers are encouraged to duplicate ang Buntis Day. So ito po ay sa April. Ngayong March. March 10 particularly. Meron pa kayong big event, sir, sa April. Sa April, yes. That is our, you must be, yung namin, yung mid-year convention namin. Every year na ginagawa namin. Palawan. Okay. Ang main, namin, area namin is city-state. Asturias, ano ba ibig Palawan. sabihin, Doc, ng POGS? Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Kasi ang alam ko ng POGS, yung nilalaro ng anak ko yung ginaganon. Yung POGS. Bibili mo naman ako ng POGS. Sabi yung ganun. Saan ka nakakabili niyang POGS na yan? Ayun. So, Doc, kanina meron akong hanging question. Yes. Si Dr. Luigi ay, anong klaseng doktora po siya? Dr. Waji o Elizabeth, pediatrician naman siya. Pedya. Yes. So kayo pala team. Team kayo. After na mga anak, kay Dr. Waji ka naman. Meron bang anak kayo na nagdo-doctor din? Isa. Sa tatlo kong lalaking anak, no, yung isa lamang ang magdo-doktor. Pero yung panganay ko, abogasiya, no? Ngayon ay 4th year ngayon sa Ateneo at magbabar sa November. Tapos yun nga, so sumunod ay yun nga, magme-medicina, 2nd year proper siya ngayon. Yung pangatlo,
abogasiya din, no? At first year ngayon sa Ateneo mo. Kaya nga nag-ano lang yung dalawa. At isa lang ang naingi pagtudok. Pero ano din yun, ha? Hindi na rin biro yun. Mag-abogado ka doon sa pamilya nyo. Yun yung kinukwento ko kanina, na importante din yung support ng parents. Well, yeah. Na Yes. hindi dahil ang tatay may doktor, dapat magdo-doktor ka na rin. Hindi dahil tatay may abogado, mag-aabogado. Yes. Kailangan yun din gusto, yung hilig din. Kaya nga yung sinabi ko nga kay kumari ko si Ruth, no? And bago mo siya in-interview, and yun, nagkakamustahan kami. And alam mo, Ruth, sabi kong ganun, it's yung ating mga profession, it's a calling. Kaya nga yung aming mga anak, we lay down everything, no? Kasi kami mag-asawa, kung di mo kaya kami kilala at naging kumari ko rin siya, no? Parati kami nakikita sa medical mission yan. Kaya kami mag-asawa, marami rin nagtataka sa amin, bakit pinipili namin, kahit kami may mga yung paying na dapat mag-clinic, hindi namin dahil mag-medical mission na lang kami mag-asawa. So, yun ay tinatawag nating unang pagmukat sa mga mata ng mga anak namin. Kaya nga nung minsan, merong nagsumbong ang aming driver nung maliliit pat grade school. Sabi ng mga anak namin, ayaw namin maging doktor. Parating hindi namin nakikita. Parati kami nasa medical mission, tsaka walang pera dun eh. Sabi, kaya para yun namuulat na sila. Kasi kami mag-asawa mas madalas na nagbibigay ng serbisyo, no? At yun po yung in return doon sa mga biyayang matatanggap niyo mula kay Lord. Yes. Yun naman ang blessing niyo. Yes. Yung good health, yung family niyo, mag-asawa po kayo. Tama ka, Chris. Happy kayo sa ginagawa niyo. Tama ka. Yung anak niyo nakikita natin na tama ka. Lumalakas sila ng maayos, nag-aaral sila ng maayos. Yun ang sukli po Tama At ka. yun naman ang ginagawa niyo in return sa mga mamamayan naman, sir. Tama ka, no? At kaya nga sa mga at babalik tayo doon sa kung ano yung bakit sila naging hindi namin sila pinilit na naging doktor. Kung gusto namin mamulat sa kanila yung tinatawag na calling. Ano ba talaga gusto mo? Alam naman nila. Ngayon, pag may na-encounter na akong soon, Dr. Nabal and Attorney Nabal sa Dalba yun. May kaibigan na agad, kakilala ko yung daddy niyo. Oo, yung anak ko din sabi ko naman, kasi third year college. College na. Tapusin mo muna yung 4 years. Okay, kasi tama. gusto mo mag-law, walang masama dyan. Sinong magulang ayaw mag-law anak, di ba? O ayaw mag-doktor anak. Kunwari, basta anak, tapusin mo muna yung course mo, makagraduate ka muna ng college. Saka ka na mag-decide. Ibang mga bata ngayon, hindi kasi tulad ng tayo, no? Ewan ko, ikaw, bata ka pa naman. Ako nung araw. Pag sinabi ng na maliit ka pa, hindi sinabing magdodoktor ka, doktor na kaagad na nasa isip mo. Ang mga millennials, hindi. No? They change their mind in hindi tayo tasker sila no? They all, ang dami lang so they change their mind. Mga bigla lang nagpapalit ng isip na yung panganay ko, hindi siya decided noon. 4th year. Doon siya nag-decide. Nung tinawag siya na magtatrabaho na, bigla siya decide, Daddy, magloloko. Ayaw ata magtrabaho. Kaya sabi ko, yung mga anak ko, kinakausap ko Di po minsan nakakain kami sa round table. Sabi, sabi, si Kuya daw, gusto yung teacher. Usapan Batanggenyo. Ang gusto naman daw ng Kuya Cedric yung mag-teacher. Dahil kakaunti na lang teacher na lalaki, di siya na daw pinaka-pogi sa school. Sabi ko, boy, walang masama dyan. Sabi ko na, ikaw, sabi niya, magpaparenta na lang ako ng washing machine. Siguro, pinakikita doon sa may washing machine, pinarerenta. Tapos sabi, ako, basta ako yung mag-aaral, magpaparenta na lang ako ng washing machine. Kaya kwentuhan. Simple, pero naiisip na nila, may business aspect pala yun, may business factor pala yun. Yes. Pero makiramdam ka sa mga anak mo, no? Pagka yan merong yan, may wag ka pagka ganoon nagpaplano, nagtithinking aloud at parang ka, wag kang bayaan mo lang magsalita. Mararamdaman mo sa kanya ang calling niya. Nakikita ko naman sabi ko, bata pa naman yung mga anak ko. Ako, malay ko ba na ito yung papasukin kong trabaho ni nanay at tatay ko, hindi nila alam na magiging ganito anak nila. Malay. Dapat ako seaman.
Di ba, Sir Ed? Anyway, Doc, maraming salamat Yes. sa pagbibigay mo ng Thank oras you very sa atin much, Dan. dito po sa ating programa sa One-on-One. At importante po yung pinag-usapan natin. Yes. And yun din po yung ating mga kababayan, ano? Yes. Importante ho na yung pong kalusugan ng mga buntes, yung pong mga nagdadalang tao, hindi po biro yan. Kasi Tama. dalawang buhay na po kayo na nasa isang katawan. Right. Yan ang paniwala ko eh. Dalawang Exactly. buhay na kayo. Exactly. At mas dapat alagaan. That's Kasi right. naku, wag tayo mag-iisip na yung mga pagpapalaglag na yan. Naku, Right. matakot po tayo sa Panginoon. Hindi Tama. po natin alam kung kailan tayo usigit. Tama. Doc, Tama. final message mo sa ating mga viewers. Well, salamat Chris sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin na marinig yung ano namin na ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society na sinabi ko nga sa iyo, it's not just my specialty, but this is a society ng mga doktor na I truly admire and love, no? And salamat din sa pagbibigay ng pagkakataon na masabi ko rin yung mga aking mga some personal to compare yours. At isa rin yan sa mga hilig kong topics, no? At yun na nga, I'd just like to take advantage of this doon sa mga tinatawag natin kasi open naman ang aming mid-year convention sa lahat ng maski sa non-members, no? Maski nga nurses kung if they want to attend our and meron kami mga topics pag-attend ng convention sa kasamaang palad. Gusto namin maging libre sooner kung marami na kaming pera, no? Pero may bayad no? At medyo may rates din hanap kami. kayo ng sponsor nyo. Exactly. Pero medyo mahirap mamahanap ng sponsor ngayon. Ako nga lang hirap ako humanap na ngayon kasi because of the Mexico Protocol, no? Medyo pinag-i-inhibit na ngayon ang sponsorship sa mga ganyan, sa mga doktor, no? Kasi because of some things that might and pero ako I suggest, Doc, sulatan niyo po yung mga doktor natin sa provincial government to attend. Kailangan nila yun na nga. Yung mga government, non-members this is open also to non-members. It's going to be you can also visit our website. That's Pog sa STC Mid-Year Convention and 2017. Mag-ano mo lang yan sa lalabas na doon lahat. Pati pa how to register. We're totally going paperless. Paperless ang aming transactions, no? It has to be consistent with our team, which is Nurturing Mother and Earth, no? So we respect that we will not use paper this time. It's all paperless. Paperless. Yes, but don't worry. The website will make it easy for you, or you can contact anybody para magkaroon ng kayo na siyempre di man tayo teki lahat dyan, hindi tayo marunong yan, at para kayo rin makapag-transact, no? This is going to be a totally transaction. Even the souvenir programs will be paperless. It will all be social media, no? And I think you're part of it, to promote also some things about social media. Yes, social media. And I think you appreciate already by this time how convincing social media can be and how tutulungan ko po kayo. How helpful. Please, bilang PIO ng probinsya. Kasi kinakabahan kami kasi this is the first time we're going paperless and alam mo naman, kasi hindi lahat ay no? At medyo baka kami medyo mapapalagay sa isang sitwasyon na kasi they still want paper sometimes but it's all downloadable. So, cellphone na lang dalahin mo. Cellphone? Para wala ng papel. Kakalat lang natin yan. Sayang. No, after mawawala pa yun. At hindi iiwanan mo rin lang yan doon kasi ayaw ng aeroplano mag-overweight ka. And it's all there sa website naman about the things that the person who you would want to contact. Dok, kayo ba ay Katoliko? Yes po. Yes po. Kasi yung surname nyo, it's very symbolic para sa mga reliyoso. Yes, because of Naval de Manila. Devotee ka ba? So, yan. Ibig sabihin ng Naval, navigator, di ba? Right. Kaya siguro marami kang ginagawa at yun ang calling ninyo mag-asawa. And alam mo yun, yung apelido mo, yung profession mo, may mga pagkakatugma-tugmayan lahat ng bagay. Dok, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras ni Dr. Ernesto Sison Naval Jr. Yes. Anong bili ng tatay mo sa'yo nung araw, kung naalala mo?
Si Senior, si Dr. si Ernesto Naval Senior. Alam mo, ang aking, buti na sa Binyan tayo, ay taga Binyan talaga, no? Ang tao na taga Binyan, at ang tatay ko ay nasa sa business, no? And well, among his talagang passionate hobbies is car racing, no? So mostly yung mga naratandaan ko ay wag mong pabayaan yung kotse na ibinigay ko sa iyo, ha? Anong kotse ba? Ford ba yan? It's a Land Cruiser. It's a 1981. That was the time that niregalan sa akin nung graduate ako. That was 1981. Kaya alam mo na, more or less, compute mo na kung ilang taon na ako ngayon. Anak, 1981. gusto ko, magaganda ang isasakay mo dyan. Siyempre, ang mga tatay, ang gusto alam mo yun, pag kami anak ang lalaki, ang gusto mo, makikita mo yung magagandang babae kasama na anak mo, no? Sabi, kaibigan ko. Pero yung talagang na hindi ko makalimutan, na wala na siya tahimik ang tatay ko, no? Hindi siya binigay. Lamang, pero siya mga senyales na parang, sabi ko, tulad nung nag-uumpisa ako ng practice dito sa Binyang, sabi ko, ba't naman nang nire-refer ng aking tatay, puro charity, yung mga kamag-anak. Sabi ko, ganun ko pwede sigilin. Wala ba ito i-refer ng mga ko? No, siguro, parang pahiwatig niya na don't do all mag-charity ka naman, no? Magbigay ka naman ng sa ating mga at parang gano'n ng yan. Hindi siya masyadong nagsalita, pero more or less yung sa action niya, alam ko. Parang binilig, naging profession ka, 50% lang yan. 50% ibalik mo sa mamamayan niya. Parang gano'n. Parang ganyan. Ay, Doc, salamat po, ha. Natuwa lang po ako kasi yung mga talk sa mga magulang, importante yan, eh. Yung mga bili ng mga magulang sa inyo, doon sa mga viewers namin. Kahit tayo matanda na, balikan natin. Ano yung bili ng nanay mo, ng tatay mo, ng mama mo, ng papa mo, ng daddy mo, ng mami mo. Yes. Balikan natin. Yes. At from there, mag-start ka ulit. Kasi baka nalimutan mo, may bilin pala sa atin. Yeah. So sa atin pong lahat, Dr. Naval, thank you sa pagbibigay ng oras. Sa lahat po ng mga kababayan natin sumama sa, ang dami po tumatawag sa akin, nagte-text. Hindi ko na po nabasa ngayon. Salamat po sa inyo. Mapapanood niyo naman po ito. Ito po ay 1 week na replay at ito po ay mapapalagay sa atin sa YouTube. Salamat po sa lahat ng sumama sa akin sa One-on-One with Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.